Alam niyo ba't kasi naha-high blood ako? Kasi nga ang rage. Akala mo talagang nagre-rage pero mag-review tayo. Wala bang korapsyon ng panahon ni Duterte? Tama, magalit talaga tayo sa korapsyon. Bigyan naman natin ng hustisya ang taong bayan, 'di ba? Dahil bayad tayo ng bayad ng tax, walang ginawa kundi kinukurakot. Pero si Sara Duterte ba yung solusyon, 'di ba? Si Duterte ba yung solusyon sa problema ng korapsyon ng bansa? Actually, yung isa pa pong, importansya ng event na 'to maliban sa parang campaign announcement or rally siya ni Sara Duterte ay obviously paghahanda. Kasi kung ma-impeach at, ma-declare na guilty si Sara Duterte sa Senado, ito na yung backup plan. 'Di ba sabi nga ni Sara, you have to have a plan A, a plan B, a plan C. It is plan Plan B, a plan B. Sabihin mo A plan A B. plan B. Dapat may A. A Ine-edit plan niyo B. kasi A plan B, A plan A, A plan B, A Hindi plan lang sabi C. ko. Parehas ang note mo sa mental note ko. Launching ng candidacy ng kapatid niyang si Baste. Oo. So dito muna tayo sa upper level analysis or commentary. So may mga declaration nga sila, anti-corruption, pag-strengthen ng institutions. Madali naman yung 'di ba? Wala daw bang korupsyon ng panahon ko? Ba't naging presidente na ba ako? Naging presidente na ba ako? Wala ba korupsyon ng panahon ko? Yung presidente na ba ako? Hindi ko alam yun hindi ako na-informed. Pasensya na. Okay, ito. Ang usapan lang, sa akin, ang inaano ko talaga is the credibility. Ang sasabi kasi nila, lalong-lalo na sa speech ni Baste ay Duterte ang sagot sa problema ng bayan. Kasi mataas ang bilihin, may korupsyon. Yan. Unang-una, sino ba nangampanya kay Marcos para maging presidente? Hindi raw nila alam na ganun siya kasi kalala. Yun ang sinabi niya. Diba? Hindi na alam na ganun siya kalala. Oo. So, pinagdusa nila ng 6 na taon ang bayang Pilipinas dahil sa katangahan nila tungkol kay Marcos. Ganon. Oh, you're serious? Yeah, I'm serious. Diba? Political alliance yun eh. I think they were expecting something from the Marcos. They think they're gonna get a share of the corruption. But early on, biglang natapyas na agad yung flow ng corruption sa kanila. Diba? Sige, ikaw. Anong mo? Sabihin mo. Sabihin mo. Baka lang, they were expecting something in return, di ba? Say, we'll form an alliance. Kasi baka matatalo talaga tayo ni Lenny, di ba? The polls already show that. Pag tumakbo sila separately, talo sila eh. So, it's for our own benefit. Di ba? And I think Sara was leading sa polls. So, okay, mag-advise ako, pero I want things. Di ba? Simula pa lang, hindi niya nakuha yung ano ba yung gusto niya ng una? Department of Defense, I think. Yeah. And it all went downhill from there. No? Kasi I think in their minds, yun ang gusto ko eh. May usapan tayo. And that didn't happen. Diba? May credibility ba para maliban pa dun sa mga cast of characters na nandun na parang, ito yung mga champion mo ng good governance and accountability? Hindi naman lahat doon may bahid. Diba? Sino? I don't know. Lahat ba yun may bahid? Tatanong kita, sige, mag-identify ka doon ng credible champion ng Hindi ko alam. But yung mga iba doon, fake news spreader. Disinformation. Di ba corruption din yun? Kinukorrupt mo yung lipunan sa pagpapakalat ng maling informasyon. Okay, yung ka na dito. Okay, good night po. Good night. Hindi, sorry. I'm serious, diba? Can you find someone hindi ko saying, in their key leaders? Lahat ng tao doon. Oo nga. Diba? Oo nga. Pero at least yung parang may confidence ka, ito mukhang malinis. Like si Bondok, na-involved ba siya sa Di ba kasama siya sa fake news spreader? I don't know. Is he? Sabi niya, pwede ka mag-file sa ICC ng corruption case eh. That was just a mistake. Ano? Hindi yung fake news.
It was an error. Ang tawag mo doon? Si Vic Rodriguez, wala naman siyang kaso ng... I don't know. Diba? May mga alleged issue na binabayaran siya to get positions in government. Well, hindi natin alam yung totoo. Oh, but that's an alleged issue. So, Ang issue associated ko sa ba sa kanya. kanya yung... The fact na dati nangangampanya Yan. siya kay Marcos, as ngayon nangangampanya siya kay Duterte, parang napaka-opportunist. Yun pa yung issue ko eh. Kung naniwala ka talaga doon sa principal mo, kinampanya mo siya, naging executive secretary ka pa. Tapos nung you fall out, doon ka na sa kabilang side. Huwag kang bumubulong, Prof. Dan, kasi kailangan natin ng sound. Hindi, okay. Hindi ako marinig. Tapos bigla kang babaligtad. It shows lack of principles. Opportunista. Wala kang sakit pag ikaw nagsasabi. Bakit ba? anong gusto mong sabihin ko? I don't know. It betrays a lack of principles. Oh, what's wrong with that? Opportunista. Diba? At saka parang napakalinis ng Duterte administration unang-una. Napakalaki na po ng utang natin, no? 18 trillion na as of February ang utang ng bansa. Nung nagsamula si Duterte, 2016, ang utang ng bansa, 6 trillion. Nung umalis si Duterte, 12 trillion. Ngayon, nasa gitna tayo ng termino ni Marcos, 18 trillion. So, Duterte plus Marcos, 12 trillion pesos. Diba? Ang nakakalungkot doon, okay, may pandemic. Pero nung panahon ng pandemic, lalo pang tumaas ang tindi ng korupsyon sa panahon ni Duterte. At ang pinakamalala pa doon, pinag-uusapan na natin yung confidential fund. At bukas, syempre, star of the ang confidential fund ni Sara. Pero ang totoong nagpalaki ng confidential fund ng Office of the President, walang iba, kundi si Duterte. At the peak of the pandemic, 4.5 billion pesos. No? Memories na yun. Meron ba tayong napakulong na big time na drug lord? Pinatay. Wala. Walang napapakulong na drug lord na big time. Kasi consultant ni Duterte. Allegedly. Allegedly. Diba? Oh, diba during the pandemic, we had the Pharmaly. Ano nang nangyari sa, totoo alam niyo sa Pilipinas kaya kasi nakaka-rage. Pagka biglang ni-review mo yung mga issues ng korupsyon, sa haba ng mga listahan na to, wala talagang napapanagot kahit isa. Duterte time, Marcos time, nung panahon ni Pinoy, may pork barrel PDAF scam, di ba merong... Nakulong na mga senador. Oh, anong nangyari sa kanila pagdating ng panahon ni Duterte? Lumaya. And yet, galit na galit sila sa mga korap, diba? Oh, Pharmaly. Magkano yung Pharmaly na yan? 4.2 to 4.4 billion worth of PPEs, mask test kit, na may irregularities at saka preferential treatment sa procurement. Diba? Tapos sa procurement na yan, yung mga suppliers mo walang history na magsusupport na credible supplier sila ng mga produkto na yan. Anong nangyari? Oh, CA affirmed the ombudsman ruling that several DBM-PS officials were administratively liable for grave misconduct. Pero ito lang yung mga bureaucratic people. May plunder cases pa. Pending. Against bureaucrats. But the politicians, the people in power, yung mas mga makakapangyarihan na nasa likod nila, ano nang nangyayari? Sabi ni former Senator Richard Gordon described si dating Pangulong Duterte as an enabler, quote-unquote, alleging he appointed, protected, and supported officials involved. He expedited the bidding process and exerted pressure during Senate investigations. Yun yung sinabi ni Senator Gordon. So paano mong masasabing walang korupsyon sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Ano yung nagsusumigaw na Pharmaly scandal? Yung diba? Sa congressional investigation, pinagbawal niya ang executive branch mag-attend. Na si Duterte. Oh. So anong yung pinagsasabi nilang accountability? I can't answer for him. Ang sinasabi ko lang yung alam ko. I'm not saying you answer on their behalf. You can agree with me. No, but you have to say something.
Yun na nga, it casts doubt on the di ba? Yung integrity. Mm. Kung ganito kalaki yung amount na involved sa family, and we're just at the beginning of the list. I Diba? mean, yun na nga. You have to look at kung may credibility on transparency, good governance, and accountability, ang pamilyang Duterte, tingnan nyo pa lang kung paano hinahandle ni Duterte yung issue ng Pharmally. Diba? Na iniimbestigahan nun sa Senado at imbes na pa-attenden niya ang mga officials ng executive para himay mabuti yung mga irregularities na to, ay pinigilan niyang mag-attend. So nasa nung accountability doon? Ibig sabihin, mas nagiging backer pa siya ng mga corrupt. Diba? O, maliban sa Pharmally, meron ding Pastilla scam. Baka nakakalimutan nyo. Diba? Kami daw ang tanga eh. Oh, ang tanga, yung naniniwala sa maleta pagkatapos may magsasabi yung picture pala ng mga maleta na yun, panahon pa ni Duterte. Utang na loob. Walang gustong makatakas ang mga korap, pero huwag niyong pinaglololoko yung mga taong bayan kasi yung mga nilalabas niyong ebidensya, para lang maging utu-utu yung taong bayan, magalit para sa benepisyo nyo. Diba? Nauto na nga sila. Napapaniwala na naman kayo pero walang makukulong na korap. Tama si Prism of Light. Meron pang laptop scam sa DepEd. Panahon din yan ni Duterte. Ano nang nangyari? Di ba naging DepEd Secretary si Sara Duterte? Sabi niya ginamit pa niya yung confidential fund niya para imbestigahan. Pero wala siyang nakasuhan. Inimbestigahan niya si Zaldico. Wala pa rin. Diba? Yung Pastilla scam, naalala nyo? Yung mga sabi dito, totaling around 40 billion since 2017. Ito yung pumapasok, pag-facilitate ng pagpasok ng mga Chinese national sa bansa na linked sa illegal online gambling operation. Nagkaroon din ng Senate hearing dyan noong 2020. So yung pastillas, yung mga bribe money. Diba? So sa laki ng scheme na yan, isang Bureau of Immigration officer yung napanagot. Magkano? 40 billion pesos since 2017. Diba? Dito sa update, CA upheld the dismissal of a BI officer. Isa lang. Baka siya yung... Ganda naman ng operation niya. Siya lang mag-isa, 40 billion pesos for grave misconduct and conduct prejudicial to the service. Diba? These are administrative offenses. Finding he played a significant role in the scheme. Administrative liability. Wala man lang criminal, corruption to eh. Yeah. Imagine mo nagpapasok ka ng mga illegal Chinese nationals, pinasok mo illegally. Tapos mga connected pa sa illegal gambling operation. Nung panahon ni Duterte po ito pinabalikan lang natin kung credible ba talaga tong panawagan na to at talaga bang ang mga Duterte ang solusyon sa korupsyon sa bansa. Pinaalala pa sa atin ni Vivian, meron pang Pogo. Diba? Nung panahon nila nagpasukan ang mga Pogo na involve sa human trafficking. Diba? Some of them. Violence. Kidnapping. We don't know if it applies I'm everywhere. not saying it applies to all Pogos. I'm clarifying. But I'm saying, when we did our economic analysis of Pogo, yan yung mga social cost. To DOF yan, increase ng kidnapping. Diba? Anong sagot ni crime? Ni Cheese doon? Hindi ko na maalala. You're so dramatic. Yes. Nyeta. Hindi yung sinabi ko yung tinatanong niya, what is the cost of ano yun? Nakalimutan ko na tuloy. The cost of human. Ginagawa namin ng cost-benefit analysis. Pagkatapos, it's an opportunity cost of having a peace of mind. Ano yun? Nakalimutan ko na, hindi ko na maalala. Sorry. Pinaalala mo kasi eh. Hala ko nakaukit diba? Yun. Hindi, yung mga walang kwentang comment, pag hindi alam yung opportunity cost, nile-let go ko na. Diba?
So, we have the Pastilla scam. Meron din tayong flood control issues na nagsimula nung panahon pa ni Duterte. Okay? Dahil sila Diskaya ay nagsimulang maging contractor nung panahon ng Duterte. 'Di ba? With revenues growing from zero, ang laki ng pag-growth nito eh. 0 in 2015, 99 million in 2016 nung panahon ni Duterte at naging 16 billion ang revenues nila by 2021 from government projects. So yung paglipad, pag-soar ng mga Diskaya from nothing to billionaires ay nangyari nung panahon ni Duterte. Naalala niyo yung ledgers? Nag-continue lang nung panahon ni Marcos. Di ba yung hinihingi ni Marcoleta ang ledgers? Doon lang sa time ni Marcos. Hindi pwede yung ano, Hindi before pwede yung Marcos. time ni Diba? And yet, nandun yung anak ni Marcoleta talking like they're champions of good governance and accountability. Yun yung kasi yung talagang sasakit yung leeg mo eh. Parang hindi ko ma-imagine kung paano nagkakaroon ng kapal ng mukha or gaano ka, alam mo yun, saan ka humuhugot ng kapal ng mukha magsalita ng mga ganito kung alam mong ikaw yung involved sa korupsyon. Like Mike Defensor. Really? Pagalit-galit pa siya dun. Speech pa siya. Iniwanan mo nakatiwangwang yung mining tapos mong kuhanin yung lahat ng nickel sa Tawi-Tawi. Nag-rehabilitate ka na ba ng mining mo? Di na nga ito pinag-uusapan kung paano ka nakakuha ng mga mining contracts after mo mag-secretary ng DENR na kung saan ang DENR ay responsible sa pag-i-issue ng mga mining rights. Donor pa pala siya sa campaign ni Senator Marcoleta. Oo nga. Diba? Contractor po yan. Contractor pa siya. So, tapos hindi yun. pa niya ni-report. Ang daming offense nun Tapos strengthening institutions. Parang ang sarap iwanan ng Pilipinas kasi parang, alam mo yun, kung ito talaga yung mga choices mo nang magli-lead sa bansa. Tanggalin na talaga natin lahat ng tax. Oo. Anarchy. Wala nang tax. Bayad lang ako kapag gusto ko yung politiko. Pag ayoko, walang tax. Ganun. Diba? Diba? Ano sa isip ng diehard? No? Hindi totoo yan. Hindi totoo. Bobo ka, sinungaling. Mali ang sinasabi mo. Hindi nangyari yung Farmally. Hindi nangyari yung Pastilla scam. Hindi totoong yumaman ng mga Diskaya nung panahon ng mga Duterte. Hindi totoo yan. Diba? Ito nga nakakatawa eh. Yung PhilHealth na laging ina-associate kay Risa. Diba? Yung mga scam. Pero yung mga PhilHealth corruption issues, napakarami niyan. Nagsimula din yan nung panahon ni Duterte. Nalala niyo yun, yung yung mga fake eye surgery, yung nagre-reimburse ng PhilHealth pero patay na yung mga pasyente, hindi kumpletong treatment. At least 15 billion misused funds sa PhilHealth corruption issue. Diba? Tapos, yung corruption na yan involves multiple actors including PhilHealth officials. Sino ba nag-appoint ng PhilHealth officials? Employees. Kasama na rin mga doktor, ospital, bangko, lahat. May napanagot ba? Wala pa. Magkano to? Dito kasi nakakasakit ng puso eh. Nag-review kami ni Prof. Dan eh. May listahan ng mga corruption. Nakakasakit ng batok eh. Puro salita lang tayo ng good governance and accountability. Rage, kala mo. Masosolve sila yung solusyon sa problema ng napa-review tuloy kami. Nakita mo tuloy lahat ng corruption. Merong COA report, large-scale government waste during the Duterte administration. 583 billion in suspended, shelved, or problematic projects flagged by COA involving transactions that are irregular, unnecessary, and extravagant. May footnote po ito Pero ilalagay ko tong document na reviewer namin dun sa sa YouTube link para mabasa nyo. Baka sabihin nila walang citations eh. Meron lahat. Oo, may reference po to para, fact-based. Oo, fact-based tayo, fact-based. So, COA data showed
Itong 583 billion suspended projects, shelved problematic projects na large-scale government waste, no? Meron pang 402 billion in transaction suspended, 20 billion disallowed, 160 billion under litigation or review under various agencies during the time of Duterte. Tapos tawang-tawa ako, sabi ni Baste, dalawa lang ang binalik. Kailangan kasing dramatic din ang pagsabi. Pero kailangan may chewing gum ka. Para kailangan dramatic yung pag-deliver. Dalawa lang ang binalik ng Marcos administration. Drugs at korupsyon. Bakit? Nawala ba nung panahon ni Duterte? Enumerate natin ng korupsyon, diba? Oh, drugs. Paalala natin, drug smuggling sa customs. Sino ba nag-appoint ng custom commissioner? 2017 pa lang. May 6.4 billion worth of illegal drugs na from China na pumasok sa bansa. Sa Bureau of Customs. Na-discover sa warehouses sa Valenzuela. Kung maaalala nyo, may nakalimot ba? I-google nyo, mga DDS. Kami pag gagawin yung tanga, marunong naman siguro kayo mag-Google, no? Pwede rin yung voice activated. Pwede nyo rin utusan si Siri kung gusto nyo. Diba? So ano yan? Kapalpakan sa port screening. Ha? Na may mga pumasok na 6.4 billion na drugs galing sa China. Siyempre, walang iba kundi tatanungin dyan. Customs Commissioner ni Canor file doon. Sino ba nag-appoint nun? Si Duterte, diba? Anong nangyari? Wala na yun, di ba? Anong nangyari? Anong ginawa ni Duterte? Sumagot ka naman. Ano bang klaseng recitation to? Wala kang kausap. Anong ginawa niya? Hindi ko alam. Ayan, no? Nireassign sa ibang government post. Ha? Walang nananagot. Nire-reassign lang sa ibang government post. Sabihin na, lahat naman ganyan eh. Exactly. So, hindi kayo solusyon. Pare-parehas lang kayo. Diba? So, palakasan lang ba to ng boses or palakasan ng panguya ng chewing gum? Para, kailangan dramatic ka lang sa pag-deliver para kunwari totoo. Kasi daming utu-utong naniniwala eh. Diba? I-google niyo yan ha. 2018. Pagkatapos nung 6.4 billion worth na illegal drugs. I-adjust mo yung screen mo, Prof. Dan, para alam mo kung nasan na yung sinasabi ko. 2018. Sige. Anong nangyari? Ayun, yung 2018. Nagkaroon ng magnetic lifters. Naalala niyo yun, yung may mga magnetic lifters na may lamang drugs? 11 billion worth of drugs sa Cavite. Anong nangyari? May Bureau of Customs na inappoint na naman si Isidro La Peña and dininay lang niya yung presence ng drugs pero later inadmit yung connection. Diba? So, anong nangyari? May nanagot ba nun? Pinagtanggol ni Duterte yung kanyang mga appointees. Mm-mm. So, wala kahit isang nakulong. Diba? Meron daw si yan na tama. Yung broker, si Mark Taguba. Pero nasan yung drugs? Saan napunta? Nawala, diba? So, nawala ba yung drugs sa panahon ni Duterte? Nawawala yung mga drugs. Sa panahon ni Duterte. Diba? Ano pa yung sinabi niya? Mahirap sa Pilipinas ang nagpapatakbo. Mga oligarkiya. Sabi niya, si Duterte lang ang bumangga Diyos. sa mga oligarchs. Oo. Kaya kailangan bumalik daw doon sa mga panahon na yun. Kailangan daw Duterte. Kaya tama si kanina. Ibig sabihin ng RAGE, Reform Alliance for Good Governance. Echos. Hinahanap mo yung E eh. Yun ha. Tandaan nyo, RAGE. Reform Alliance for Good Governance. Echos. Kailangan ganun ang pagsabi. Kailangan ganun. RAGE. Reform Alliance for Good Governance. Echos. Ikaw, ulitin mo. No. Katulad ng pagsabi ko. No. Bakit? Hindi bagay. Bakit? Sige na. Hindi bagay sa boses ko. Gawin mo nga. Halimbawa, professor ng UP Law ang magsasabi. Exactly why. Gusto ko lang
Gusto ko lang makita kung kaya mong Hindi sabihin. ko kaya sabihin. Ito. Game. Oh. Ano ibig sabihin? Reform Alliance for Good Governance. Etchos. Sabihin mo. Ayoko. Eklavu na lang. Reform Alliance for Good Governance. Eklavu. Ano ba yung eklavu? Etchos. Etchos. Game. Sabihin mo. No. Bakit? Ba't hindi mo masabi yung etchos? Malapit na yung masama sa dictionary. Tsaka eklavu. Game. Sabihin Saan mo. galing ang eklavu? Sa gay lingo. Oh, it is? Yes. Okay, sabihin mo na. Etchos na lang. Parang Etchos. echo lang yun. Game. Reform Ano yun? Reform Alliance. Reform Alliance for Good Governance. Etchos. Etchos. Niyeta. Wala ito sa... Wala to sa sign train. up for this. Kapag sabi ng etchos. Doon na tayo sa di ba? So nasagot na natin. Corruption. Etchos. Drugs. Etchos. Yung oligarchs. Wala daw si si Duterte lang daw ang bumangga sa mga oligarchs. Etchos. Ano sagot mo dun? Bakit etchos? Etchos, gumawa siya ng sarili niyang oligarch, diba? Naalala niyo si Dennis Uy. Di ba biglang third biggest telecoms na siya, yung Malampaya napunta sa kanya. Tapos ano nangyari? Wala lang. Ano na siya ngayon, di ba? Lubog sa Nagsasara utang. na. Oo. So imagine, ibig sabihin, kaya lang siya naging maunlad nun, ay may backing siya ng Pangulo ng bansa. Diba? So he bought everything, di ba? Biglang so nag-create lang siya ng bagong oligarch. 'Di ba? He is from Davao del Norte at yun, mentor daw niya si Dutz 'di ba? And swiftly amassed wealth during the time of Duterte. 'Di ba? Contracts from power, telecoms, Malampaya, ano pa? Ano pang mga nakuha niya doon? And yet, di ba, kaya naggaguhan kasi Every administration has his or her own set of cronies. Diba? Samantalang yung mga MSME natin nagdurusa sa tax, sa pagpapadugo ng ilong nila ng BIR. Diba? Masarap pakinggan kasi naglolokohan tayo. Diba? Diba? Pero, yun na nga kailangan natin paulit-ulitin at paalala kung ano yung mga totoong kwento kasi madali tayong makalimot. Confused na naman tayo sa delivery ng mga speeches. Si Enrique Razon, oligarch ngayon, oligarch noon. 'Di ba? Panahon ni Duterte niya nakuha yung kanyang mga kontrata sa power at saka sa water sector. Siya din ang lead ng National Unity Party ni Duterte. Na nakaalay kay Duterte yung National Unity Party niya. Si Ramon Ang was very visible during the time of Duterte. So, ano yung pinagsasasabi nilang walang oligarch? Walang oligarchs. Binangga. Anong sagot? He made his own. Etchos. No. Sabi mo, etchos. No. Bakit na ayaw sabihin ni Prof. Dan yung etchos? That's pop culture. Hindi, okay. I said etchos already. Eklavu. Sabi mo, eklavu. No. Di ba ginagamit ang etchos at eklavu? Sa susunod, pag may mga recitation ka sa law school, tapos alam mong binubolahan ng estudyante, sabi mo, etchos. Hindi. Yung mga estudyante ni Prof. Dan sa law school, sabihin niyo sa akin kapag sinabi na ni Prof. Dan ng etchos. So ano nga yung range? Susulat ko na lang sa exam nila. Pag mali. Pag may comment, etchos. Parang stamp. Anong ibig sabihin ng rage? Reform. Ano yan? Reform Alliance. For good governance. Etchos. Dynasty. Diba? Ano naman nagawa ni Baste para maging tagapagmana ng tatay niya? O di syempre, dynasty. Diba? Maliban sa ngumuya ng chewing gum. Style ata yun, no? Yung kanyang Okay. style. Cool siya kasi. Actually, very obvious yung yung paggaya ng style ng tatay niya.
'Diba? In terms of pagsasalita. Yung pagmi-mix ng Tagalog at saka Tsaka ng humor, oo. yung bad words. Oo. Ay, wala naman siya, sinabi mo siya, one or two. That essentially, it's really more of an attack kay BBM at pangangampanya kay Sara at pag-remind sa atin na napakalinis ng panahon ni Duterte. Walang korupsyon at drugs. Kaya nga yung title ng Rage ay may etyo sa dulo. Diba? So kung maalala nyo, ay meron ding hiring ng mga ghost workers nung mayor pa si Sara Duterte sa Davao, 'di ba? So ano na naman tong walang korupsyon? Yung mga yung mga assassin, yung mga DDS na nagbaligtad. They said in that report na ang bayad sa kanila is through ghost employees sila. Yung isa 67,000 a month. Ginagamit yung ghost employees to pay them. Yes. Sino mga bumaligtad? Sila yung mga Dumikit. yung mga nag-report yung nagsabi na I killed for Duterte. Yung mga assassin niya mismo na literal na assassin yung nasa yung magte-testify sa ICC. Yes. So they're being paid using mga ghost employees nakalista ng sila. Davao City. Yeah, 'di ba? 'Di ba? Sabi ni Dante, ang E daw dapat sa Rage ay ewan. Yan. Mas masasabi po yan ni Prof. Paano Dan. delivery? Paano yung delivery ng ewan? Gagayahin mo, ha? Hindi. Reform Alliance for Good Governance. Ewan? Ulitin mo. Ayoko. Bakit? Ikaw na lang. Kailangan with feelings. Reform Ewan. Alliance for Good Governance. Ewan? Ewan ko ba? Ganon. Ewan? Kailangan ganon. Ewan? Tumingin na nga kayo ng suggestions dyan. Lilipat po ako sa theater. Lahat sasabihin niya eh. Kailangan with feelings yung delivery, diba? Siyempre, sinong makakalimot? Dahil pinag-uusapan natin palagi, ang pork barrel, wala daw, bayad kayong mga nagsasabi nito. Ito, lalagay ko talaga to, ipopost ko sa para nakita nyo yung citation and footnote. Baka nagkakalimutan na. Siyempre, hindi naman natin sinasite yung mga fake news spreaders kasi fake news nga sila. Ano to? Yung huling item natin, Prof. Dan? Saan yan eh? Sa pinapaalala sa kanila. Sa verifiles? Yung sabi nila may mga 51 billion in infrastructure funds, diba? Syempre kung may pork barrel yung mga korap, may pork barrel din si Pulong nung siya ay congressman nung panahon ni Villar. Hindi, nakita ko kasi si Ronald. Ibang episode yan. Nung panahon ni Duterte, 'di ba? 51 billion na infrastructure na pondo para sa Davao. So, wala namang pinagkaiba si Pulong kay Charis. Binanggit si Charis sa speech ni na siya namang namamayagpag sa pork barrel ngayong panahon ni Marcos. Si Romualdez na namayagpag sa pork barrel ngayong panahon ng mga Marcos. Ganun din naman yung panahon ni Duterte na mayagpag din sa pork barrel si Pulong. 'Di ba? Tsaka sa mga oligarchs nga, tama, si Ronald nakalimutan natin. Ang mga Villar na mayagpag din yan nung panahon ni Duterte. Across administration, kaya nga sila billion. Kaya nga parang who are they to claim that this is something revolutionary, new, and anti-establishment? Etchos nga. Bakit ba tawang-tawa si Prof. Dan sa etchos? Hindi ko akalain sasabihin ko yun ever. Tapos dito pa live. Etchos? Choz. So, to summarize, isang oras na yung rant natin. Dami nating sabi niya, nagmamalinis ka pa. Ba't panahon ni Pinoy, ang worst government? Tanga, wala ako sa panahon ni Pinoy. Ako ay civil society nung panahon ni Pinoy. At nung panahon ni Pinoy, pinananagot pa rin natin ang mining, boba. Mag-research kasi. Kanina, panahon ko daw. Nagpresidente? Palibhasa kasi akala nyo pare-pareho. Yung nilalahat-lahat ng tao. Bawat gobyerno, kailangan pinananagot, no?
Ano? Sana yun. Akala niyo naman may loyalty sa politiko. Wala po akong loyalty sa politiko. Dahil ako ay civil society simula nung una pang panahon. Hmm. So in effect, they launched a coalition for good governance and accountability. But the bottom line is, it's really, I think they're trying to do a show of force. Pero hindi nagawa, hindi na-achieve eh. At yun nga, pagpapakilala din ng kung sino ba yung mga future candidate ng ng Duterte slate. Sinabi kong Duterte slate kasi naghahanda pa rin sila na kung sakaling hindi matuloy si Sara bilang kandidato ng grupo nila, ang tatakbo ay si Baste. Kaya nakita niyo na yung projection, yung paggaya ng accent, mannerism ng tatay niya, nandun eh, 'di ba? Part nung messaging and style. At yung mensahe na Duterte lang ang solusyon sa problema ng lipunan. Anti-drugs, anti-corruption. Kaya nga po pinaalala namin sa inyo na yan ay pawang walang katotohanan dahil may documentation ng mga incidences ng matitinding korupsyon nung panahon ni Duterte, matitinding pagpasok ng droga sa bansa. Wala naman na solusyonan, may droga pa rin. Gusto lang nating sabihin wala. Meron pa rin. And then syempre yung matinding galit nila kay BBM dahil gusto nilang i-presenta yung sarili nila as a opposition. At talagang tingin ko yung doon, yung strategy doon kung bakit sobra yung anger na pinapakita kay BBM ay ihiwala yung sarili nila at pag gustong ipakalimot sa mga tao, yung unity team, 'di ba? Para makalimutan natin na sila yung responsable kung bakit nandiyan ba si BBM ngayon, 'di ba?